purihan, dakilain at luwalhatiin. Hallelujah! Come on, church, let's continue to worship our God. Kami nananabik sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay ilisan na. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Iyong galak ay nasilayan, namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyong luluhod, sasabihin, nasusigaw ang Diyos. Tayo pong lahat. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Nagpupuri sa iyo, Panginoon. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah! Hallelujah! Sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, O Diyos. Habang kami naghihintay, patuloy kami magpapasalamat at magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sambahin ka, O Diyos. Oh, salamat sa iyo, Panginoon. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa iyo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa iyo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik. Yes, Lord. Kami nananabik sa iyong pagbabalik, Panginoon. Nananabik. Ako'y nananabik, O Diyos. Opo, pararangalan ka namin at tatangkilain namin ang iyong pangalan. Habang ikaw ay aming hinihintay, O Diyos. Nagpupuri,
pong lahat, sabihin natin, tayo'y nananabik sa ating Diyos. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's worship the Lord. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Sa kapangyarihan mong tagalay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat lang, napapurihan ka, pasasalamatan, sasambitin tuwina. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka, totoo.
nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Amen! Purihin ka! Purihin ka aming Panginoon! Hallelujah! 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 Amen! All the praises, God! All the honor, God! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, God! Salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Come on, church, let's thank our Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po nanggagaling yung kasabikan, Panginoon. Ang pananabik, Panginoon. Lord, this morning, God, kasama ka po namin, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, Panginoon, ikaw yung kumatag po sa amin, Panginoon. Ikaw yung nagligtas sa amin. Malala po namin, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon.
Salamat kasi ikaw yung tumawag po sa amin, Panginoon. Salamat kasi hindi kami karapat-dapat, pero minahal mo po kami at inibig mo po kami, Panginoon. Kahit sa pinakamarumi naming kalalagayan, niyakap mo po kami, aming Diyos. Tunay po na mabuti ka at tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya patuloy ka naming itataas, patuloy ka naming itatanghal, Panginoon. Pararangalan at dadakilain ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Diyos, puso ko'y katapuin, lumalapit, nasusumba mo, ninanais, banal na presensya mo, inaasam na ika'y maranasan. Sama-sama nating awitin sa ating walang katulad sa buhay ko ay kailan.
Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ama, kami po ay nagagalak, Panginoon, sa isang panibagong pagkakataon. Ama, na yung binigay sa amin ngayong araw na ito para sama-sama kaming sumamba sa iyo, para sama-sama naming luwalhatiin ang pangalan mo. Lord, salamat po dahil patuloy na ipinaintindi mo sa amin. Lord, kayo po ang buhay. Kung wala ka, wala po kami, O Diyos. Ikaw ang buhay, ikaw ang kagalakan, ikaw ang dahilan, O Diyos, sa lahat-lahat ng mga anak mo, Diyos. Sa umaga pong ito, Panginoon, nagtitiwala na itong araw nito ay araw mo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa magandang umaga na ito, Panginoon. At kami po magkakapatid, aming Ama, ay nagbababa ng sarili po namin. Salamat kasi kilala mo kami. Hindi namin kailangan magtago, hindi namin kailangan mag-pretend, Lord, sa iyong harapan. You are faithful, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Patawarin mo kami sa lahat ng offense, lahat ng kasalanan, lahat ng pagbabaliwa wala na ginagawa namin sa even yung pagdating namin ng late, hiningi namin ito ng tawad. Hindi mo deserve, Panginoon, na katagpuin, Panginoon, kami na huli po kami. Maintindihan namin ito'y kasalanan na aking amang Diyos. Patawarin mo kami sa makasalanan na aking pong Ama na nakikita mo na hindi namin napapansin. We ask for the conviction of the Holy Spirit, Panginoon. Lord, tulungan mo kami mag-ayos sa iyong harapan. Linisin mo kami ng dugo ni Kristo, Panginoon, marapatin sa iyong harapan. Aming Ama, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa umagang ito, iniling namin, Panginoon, ang kapahayagan na gagaling sa puso mo. Lord, magkaroon kami ng desire this morning to get right with you, Lord God. Lord, nagbababa kami sa sarili namin. Andito kami hindi para sa anuman, hindi para ma-entertain. Andito kami gusto namin matuto. Gusto namin mabago pare-parehas upang, Lord, yung presensya mo ay palagian ho namin maranasan. Lord, maraming salamat. Muli po manumbalik na ang unang pag-ibig namin sa iyo. Maintindihan namin kung gaano ho kayo kahalaga sa amin. Father, we thank you, we honor you, Holy Spirit. Panginoon, take charge aming Diyos. Kayo po nakakakilala sa amin. You know us, Lord. Puso't isip, walang bagay na may tatago sa iyo. Mahabag ho kayo sa amin, Banal na Espiritu. Kausapin mo kami, Panginoon. Ganyan din po, Lord God, we silence, Lord, the voice of the devil. Panginoon, hindi namin pinaintulutan ang demonyo mag-impress ng anumang bagay sa aming isipan, and we do not allow them, O God, na kumilos sa aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat po. Selyuhan mo kami ng dugo ni Jesus itong pananambahan na ito. At Lord, magtapos po kami na nagbababa ng sarili sa iyo pong paanan. Father, we thank you, we honor you sa iyo lahat ng kapurihan, O Diyos. Itong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Isa hong malakas na palakpak para sa Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Bago tayo maupo, mag-declare muna tayo. Sunod kayo sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa 7 tao, pinagpala ka na ni Lord. Come on, 7 po, pinagpala ka na ni Lord. And then tayo po yung makakaupo na. Sige po, bago tayo magsimula, mga minamahal ko, meron po bang first time na nakadalo sa simbahan? Yung ngayon lang ho kayo nakadalo, pwede ho bang tumayo? Gusto lang namin kayo welcome. Palakpakan natin si Brother Lando. Bro, magandang umaga. No? Magandang umaga. Sino po ho? Baka may bago pa. Sige po, tayo kayo. Ayan, palakpakan natin kapatid natin. Magandang umaga po. Welcome po kayo sa Bethel Global Outreach. Magandang umaga po. So, sino dito excited ka this morning? Sa lahat po na excited ka, Lord, pwede bang palakpakan si Lord? Come on, sa lahat po na excited sa Diyos, palakpakan mo yung Diyos mo. He is worthy of praise. So, ngayon po, mga minamahal ko, tayo po ay nag-undergo ng prayer and fasting. No po, 21 days po ito na ginagawa po ng simbahan. Pastor, bakit po ba natin ito ginagawa? Itong po 21 days na ito po ang tinatawag ng foundation ng buong taon ho natin. No? Kaya ito po ay crucial, mga minamahal ko, na ina-align natin ang ating mga puso't isipan sa harapan ho ng Panginoon. Bakit po? Bakit may prayer and fasting? Kasi po merong season of harvest. No, may paparating po na season ng harvest sa simbahan pong ito. Kaya po, ayaw ng Diyos na mamiss po natin yung gusto niyang gawin, mga minamahal ko. At isa po sa hinihingi ng Panginoon, ito pong tinatawag na spiritual discipline na ito. Ngayon po ang church ay nasa 12 araw na po ng prayer and fasting. Nagsimula tayo ng January 6. Ngayon po ay 12 na. 18 po ngayon. So tayo po nagkaroon ng 12 days.
Kung kayo po ay hindi pa involved, sama ho kayo. No? Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho kayo mamamatay. Ako naniniwala ko, gaganda ho mga kutis nyo, gaganda ho katawan nyo. Noong nakaraan po, laki ng tiyan ko eh. Nakita nyo ho ba? So nakita ko yung blessing. Isa ho sa blessing minamahal ko is physical. No? Yung alam mo na lumiit ka, hindi lang po yun. I believe minamahal ko yung tinatawag po na ano natin, tawag dito, yung dugo natin, sugar natin, lahat po yan, magbababa po, magno-normal po yan. Bakit po? Kasi walang food intake eh. Pag tubig lalo ho, hinihil lang itong katawan natin, meron po itong doktor na sarili. Pag hindi ka ho kumakain, naghihil po ito ng kusa. Hinihil po niya itong body po na ito, minamahal ko. At ang nakakatawa, minamahal ko, hindi lang po yung katawan natin, lalong-lalo na po yung spiritual. Yung alam mo na yung mapalapit ka sa Diyos. Ang goal ng Kristiyano, minamahal ko, mapalapit tayo sa Panginoon. No? Ang Kristiyano, it is not a religion, it is all about relationship with God. At bilang Diyos, nakarelasyon po natin, gusto ng Lord maging malapit tayo sa Kanya. No? Ito pong topic natin, ito po yung mahalaga, minamahal ko, may season of harvest, open your heart. No? Just open your heart. May season po ng harvest, paparating po ito. Sinabi po ito ng Diyos sa simbahan po ito. Kaya po mahalaga, minamahal ko, yung ating pong topic this morning. Ano ang topic natin ngayon? Getting right with God. No? Nakpakiano muna yung ating tinatawag na PowerPoint. This is our topic this morning, getting right with God. No? Kung meron pong season of harvest, sabi ng Lord sa atin, dapat nag-aayos tayo ng tinatawag na relasyon po sa Panginoon. No? Yung ating pong relasyon. Kapatid, kahit sa pumuntang simbahan, ituturo pa rin ng Diyos na maging maayos tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit po? Yung simbahan sa kabila, simbahan rin ni Jesus. Kahit sa tayo pumunta simbahan po, si Jesus pa rin nagsasalita dyan. No? Kaya hindi natin pwedeng takasan yung katotohanan na tayo mga Kristiyano, kailangan natin ayusin ang mga sarili natin sa harapan ng Panginoon. Ito sinasabi ng Lord sa akin at sa ating lahat, na may season of harvest, but you need to get right with God. Ano ba yung blessing ng getting right with God? At paano ba tayo mag-aayos ng sarili natin sa harapan ng Panginoon? Yung po yung magandang dito. Getting right with God, try to imagine mo, minamahal ko, nagkaroon ka ng problema sa tatay mo. Yung tatay mo siya yung nagbe-bless sa'yo. Kung hindi kayo magkakaroon ng maayos na relasyon, mapuputol ho yung tinatawag na pagpapala mo at hindi ho pagpapala nga abutin mo. Papaluin ka ng tatay mo. Amen po ba doon? So napakalaga na ayusin mo yung sarili mo sa tatay mo para magkaroon kayo ng maayos na relasyon para po yung blessing, yung presence tatay natin, maranasan ho natin. May kausap po ako. So ngayon po, minamahal ko, pag-usapan ho natin, sa isa pong text, minamahal ko, makikita natin sa Chronicles chapter 7, 2 Chronicles chapter 7, ito po yung text natin, minamahal ko, 2 Chronicle chapter 7. Basahin ko po sa number 1. Sabi po ng Biblia, as soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven. When Solomon finished praying, fire descended from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices and the glory of the Lord filled the temple. Sa Tagalog, nung matapos po si Solomon na ipanalangin po yung templo, yung apoy ho galing sa taas, visible, fire. Bumababa, kitang-kita ho nila minamahal ko mula sa kalangitan at sinunog po yung handog. Lahat ng handog, sinunog po ito ng ating pong Panginoon at bumaba ho yung kanyang kaluwalhatian. Sabi po ng Biblia, minamahal ko, sabi ng ganun dito, and the priest, nung masunog po yung handog, biglang bumaba yung glory ng Diyos. It is sa form po ng cloud. Yung tinatawag po na ulap. Ang kapal po ng ulap sa loob po ng templo, minamahal ko, hindi magkakitaan ng mga tao. Ibig sabihin, minamahal ko, pag bumababa ang apoy ng Diyos, natutuwa ho siya. Pag bumababa ang glory ng Diyos, natutuwa po siya sa tao. No, pag bumababa ang apoy ng Diyos, may nangyayari, minamahal ko. Dito po, minamahal ko, nung bumaba ang apoy ng Diyos, sabi ganoon, and the priest could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord filled the Lord's house. Yung mga priest po, hindi sila makapasok doon sa tinatawag na templo. Bakit? Hindi ho magkakitaan sa sobrang tindi ng glory. No, yung kaluwalhatian ng Diyos. I pray na maranasan po natin ito. No, yung gloria ho ng Diyos, yung apoy ho ng Diyos sa mga buhay po natin. And then sabi ko naman, minamahal ko, when all the people of Israel saw the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed down.
with their faces to the ground on the pavement and worship and gave thanks to the Lord, saying, for He is good, for His steadfast love endures forever. Ito yung senaryo. Pag-pray, bumaba yung apoy, sunog po yung tinatawag na handog, and then bumaba ang glory ng Diyos, nagmanifest sa buong simbahan, at sa buong templo, minamahal ko. At ang sabi ganon, lahat ng tao nagsubsuban sa harapan ng Panginoon. Lahat po sila, they fall down on their knees, and sinubsuban mga mukha nila sa lupa. Bakit po? Ito po ay pagrespeto, pagsamba. They worship and gave thanks to the Lord, saying, for He is good, for His steadfast love endures forever. Ang gandang senaryo, mga minamahal ko. No, sana nabuhay tayo ng ganon. Kitang-kita ho nila, mga minamahal ko, habang nag-worship po sila. Actually, ang context po nito, ito po itinalaga yung templo po na ginawa ni Solomon. Chapter 3, mga minamahal ko, yung Ark of the Covenant, mga minamahal, ginawa ang templo, yung Ark of the Covenant, tirahan po yan ng Diyos. Dinala po ito sa templo, mga minamahal ko, inilagay sa lugar niya, mga minamahal ko, the rightful place belong to God. Your heart belongs to God. Your heart belongs to God. Hindi po yung pag-aari ni inuman. Ang puso ng tao, ito po ay templo ng Diyos. At tayo, mga minamahal ko, ay pag-aari ho ng Diyos. Dito, mga minamahal ko, ang linaw, mga minamahal ko, pag tinignan ho natin, pagbaba ng, makikita ho natin, up chapter 5, hindi na nagkakamali, naghandog po sila. Bago po yun, naghandog sila ng, ito po hinandog nila, 22,000 cattle, 22,000 baka. Kinatay po yung mga minamahal ko, napakatagal na pagsambo ito. Ako naniniwala ko, tama po sabi ng Bible, 7 days plus 7 days. Ito po yung paghahandog po ng templo. Sila po'y pumatay ng 120,000 na sheep at goats. Pag tinignan mo yung bilang ng mga minamahal ko, napakarami ho nun. Ito po ay inihandog ho sa Diyos, inihandog po kay Yahweh dahil po, ito po ay dedication po ng tinatawag ng templo na ginawa ni pangalan to ni Solomon para ho kay Yahweh. Grabe po, dumadanak ang dugo. No? Ganun po yung paghahandog ho nila sa Panginoon. And then when Solomon pray, maminamahal ko, nag-declare siya ng praying para sa bayan ng Israel, at makikita ho natin, after he prayed, ito yung naging resulta. Yung apoy ng Diyos, bumaba, yung kalwalatian ng Diyos, bumaba sa templo, hindi ho magkakitaan, sigawan ng mga tao, subsuban, mga minamahal ko, walang nakatayo, lahat puro may respeto sa Diyos natin. Ang sarap, no? Kung ganun ho, mga minamahal ko. Kaya ko naniwala, walang atheist nun. Bakit? It is visible, mga minamahal ko, na naranasan ho nila, nakita nila yung kapangyarihan, yung kalwalatian ng ating pong Diyos na buhay. Hello? Pwede ho bang palakpakan natin ng Diyos dyan? Come on. I pray, mga minamahal ko, itong simbahan na ito, tayo magkakapatid, nung makaranas po tayo ng bagong apoy ng Diyos. Yung kalwalatian ng Diyos, maranasan ho natin. Ito pong January, ito po ay crucial, mga minamahal ko. Bakit po? Ito po yung foundation ng tinatawag na from February to December ho natin magkakapatid. Para po sa ating tinatawag, mga minamahal ko, na season of harvest. Getting right with God. Pag ang tao po ayos sa Diyos, ikaw, ako, pag maayos po ang puso ng tao sa Diyos, when a person get right with God, may nangyayari. Tatlong bagay, mga minamahal ko. Number one, ano muna ako, pakibaba mo na. When a person gets right with God, the purifying part of God's presence makes them holy like God. Pag bumababa po ang apoy ng Diyos, mga minamahal ko, ang presensya ng Panginoon, lahat po ng tao nagiging holy, katulad po ng Diyos po nila. No? Because of the holiness of God, mga minamahal ko. Sa Biblia po, pag inaral mo, si Kristo po, ang ating pong Biblia, mga minamahal ko, ay laging gumagamit ng apoy para i-identify yung presence at yung purity ng kanyang tinatawag na tao. Naalala ko po si Moses, mga minamahal ko, sa burning bush, Exodus chapter 20, chapter 3, mga minamahal ko, nung makatagpo siya ng Panginoon sa burning bush, ang sabi ng Lord sa kanya, huwag kang lumapit, hubarin mo sandalyas mo, sapagkat kung nasaan ka, yung lugar na yan ay banal. Ibig sabihin, mga minamahal ko, pag tinignan ho natin, binibigyan ng emphasis nung ma-encounter po ni Moses, yung burning bush, mga minamahal ko, sinasabi ng Panginoon sa kanya, this is holy ground. It is an encounter that changed the life of Moses, mga minamahal ko. Elijah, mga minamahal ko, nung siya po ay makapag-showdown sa mga false prophet,
Naghandog ang mga false prophet, walang dumarating na tinatawag na apoy. No, maghandog po mga minamahal ko, ito pong tinatawag na si Elijah. Kitang-kita po ng mga tao ng Israelita, bumababa po ang apoy. Sinunog ang lahat ng tinatawag na handog na inilagay po ni Elijah. At sabing gano'n mga minamahal ko, nagpapakita na sinasabi ng Diyos, Elijah is a holy man. Sino pa? Yung mga believers po noong unang panahon, nung sila po ay chapter 2, mga minamahal ko, nung sila po ay nag-gather, mga minamahal ko, they are praying and fasting, at ang sabi ng Biblia, dumating yung tinatawag po na violent wind and the tongues of fire. No, gumanon po sa kanila, lahat po sila nalagyan ng tinatawag na apoy. No, ano po yun? Announcing that this people is a holy people. No? Kaya po, pag ang tao maapoy, mga minamahal ko, imposibleng walang mangyayari. Pag naglagablab po ang puso ng isang Kristiyano, mga minamahal ko, hindi pwedeng hindi magbabago. Machi-change po ang lahat sa kanyang buhay. Si Solomon, mga minamahal ko, nung siya po matapos ng worship sa Lord, dumating po yung apoy, mga minamahal ko, from heaven. Ano po ito? Pagpapakita ng italaga po yung templo, binibigyan po ng diin ng Diyos. This place is a holy place. Kaya po mga minamahal ko, mga Israelita, hindi sila pwedeng pumasok doon ng ganun-ganun lang. Bakit po? Because of the fire and the glory of God. Sinasabi ng Diyos sa mga tao, this place is a holy place. Dapat itong respetuhin. Dapat respetuhin ng mga Israelita ang templo, mga minamahal ko. Dito po mga minamahal ko, makikita ho natin dito po, pag ang tao po ay tama sa Panginoon, pag sinabi pong holy, mga minamahal ko, we separate ourselves to the world. Pag sinabing holy, ang ibig pong sabihin na to, consecrated, holy is separation from the world. Pag ang mga Kristiyano ay nagkaroon po ng tinatawag na kabanalan, mga minamahal ko, ikaw at ako lalayo ka sa kasalanan. Pag ang tao po ay may apoy, minamahal ko, ang unang ginagawa niyan, lahat ng bagay na marumi, iniiwasan. Lahat ng bagay na alam niyang walang kinalaman sa kanyang relasyon sa Panginoon, madali po yung ibigay. Isineseparate ho natin yung mundo, yung ating sarili sa mga mundo. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo gumagalaw na parang taga-mundo. Tingin sa akin, pag ang Kristiyano ay holy, makikita ng mga tao na kakaiba ka sa lahat. Pag nakita nila, mga minamahal ko, na hindi mo ginagawa yung ginagawa nila, isang araw tatanungin ka nila, anong meron sa'yo? Bakit hindi mo ginagawa ang ginagawa namin? Ibig sabihin, mga minamahal ko, is holiness. Separation from the world. Nasa mundo tayo, pero sineseparate natin ang sarili natin, mga minamahal ko, sa mga bagay, mga minamahal ko, na alam natin makokontaminate ang ating pong tinatawag na relasyon sa Panginoon. Isa pong prayer ni Jesus, mga minamahal ko, hindi para tanggalin ang kanyang alagad dito po sa mundo, bagkus sila po ay i-consecrate ng Lord sa mundo. Kaya kapatid, tingin sa akin, hindi pwede pag nasa lugar ka rito, holy tayo. Pagdating po ng Monday tsaka hanggang Friday, Saturday, hindi na tayo holy. Pag sinabi yung holiness, kahit saan tayo pumunta, you are holy. Kahit wala nakakitang kasama mo, kahit wala nakakita, kahit ikaw lang mag-isa, pag naintindihan mo, I am holy to the Lord. Ako ay para lang sa Diyos. Pag ano ka mag-isip, mga minamahal ko, kahit anong temptation, hindi mo basta-basta papatulan because you know sa sarili mo, ako ay para sa Diyos. Amen. Ito pong mundo na ito, naghahanap po sila ng mga authentic na Kristiyano, hindi po autistic na mga Kristiyano. Pag sinabing authentic, mga totoong Kristiyano, mga minamahal ko, ito yung hinahanap ng mundo, mga minamahal ko. Ito lamang po, mga minamahal ko, ang pwede maging modelo ng Diyos para makita ng mga tao, iba pala talaga ang mga Kristiyano. Bakit po? Ngayon po, ang Kristyanismo, hindi mo na maintindihan kung anong Kristiyano. Pag pinagsama-sama mo mundo at Kristiyano, hindi mo na siya ma-identify kung sino ang Kristiyano, kung sino hindi. Bakit? Kasi even the Christian, ginagawa ng unbeliever. Kaya magugulat ka, sabi ng mga Kristiyano, ay, Christian ka pala. Imagine mo, 10 years na tayo magkasama, ngayon ko lang naintindihan Kristiyano ka. Ang dami kang Kristiyanong ganon. No? Pag sinabi, mga minamahal ko na holiness, itong huling panahon na ito, ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao na gusto niyang bigyan ng apoy. Apoy para po, mga minamahal ko, magkaroon po ng desire sa puso niya to separate themselves, mga minamahal ko, sa mundo. Tingin ka sa akin, hindi natin pwedeng pagsambayin ng Diyos.
Hindi ho talaga. Maraming Kristiyano kaya nahihirapan sa buhay Kristiyano, pilit ho nilang pinagsasabay ang Diyos tsaka ang mundo. Never po itong hindi pwede tanggapin po ito ng Diyos. Pag sinabing holiness, na gusto ko maintindihan natin, nung tanggapin natin si Kristo, tayo po ay para sa Diyos. Ako ay para sa Diyos. Dati tayong taga-mundo, galaw mundo, isip mundo, utak mundo, lahat mundo. Nung makilala tayo sa Panginoon, ang minamahal ko, sabi ng Lord, you are holy to the Lord. You are separated from the world. May kausap po ako. Kaya alam niyo po ba, tingin sa akin, masarap mabuhay na may kabanalan. Alam mo pinaka-nakakatakot na buhay? Yung okay ka pero gumagawa ka ng kasalanan. Walang joy. Walang peace. Kaya marami Kristiyano, they cannot enjoy yung kanilang buhay Kristiyano. Bakit po? Kasi pinagsasama nila yung kalinisan tsaka yung karumihan. Hindi ho pwede. Pag puti-puti, pag itim-itim, yan po yung tinatawag sa atin ng Panginoon. Kaya gusto ng Lord ng parting sa akin, hindi natin kayang gawin maliban po na maranasan natin ang apoy ng Diyos. Unless we experience the fire of God, the glory of God, mga minamahal ko, ang unang mayayari, magkakaroon po ng separation, mga minamahal ko, sa mundo. People who are right with God are separated from the world. A person who is right with God is a holy person. No? Nagiging banal sa harapan ho ng Panginoon, mga minamahal ko, ang mga tao na kung saan sila po ay pinipilit sarili, may pamuhay po ang tinatawag na salita ho ng Panginoon. Pag tama ka sa harapan ng Panginoon, ang sarap ho manalangin. Pag tama ka sa harap ng Panginoon, ang sarap ho mag-worship. Bakit? Wala pong condemnation. Walang guilt, walang shame. Kaya mo itaas ang kamay mo, minamahal ko, at walang nagbabother sa'yo. Bakit po? You are right with the Lord. Sabi po mga minamahal ko, a law of physics states, yung batas po ng physics states, that two objects can't occupy the same space. Dalawang object daw po hindi pwedeng mag-occupy ng isang space. The same thing with God and with sin. Hindi ho pwedeng magsama ang kasalanan at ang kabanalan ho ng Diyos. Kaya po kapatid, tingnan sa akin, Christian life, we need to commit ourselves sa Diyos. Kaya tingnan niyo po, sinasabi ng Lord sa mga Kristiyano, pag sa Diyos ka, sa Diyos ka. Pag sa mundo ka, sa mundo ka. Sabi ho ng Biblia, sa huling panahon nito, ang masama magpapakasama. Ang mabuti magpapakabuti. Hindi ho sinabi ng Biblia, ang masama magpapakabuti ng konti. Hindi rin sinabi yung mabuti magpapakasama ng konti. Mamimili ho tayo. May kausap ho ako. Wag ho natin kumbinsihin yung sarili ho natin na tama ang ginagawa natin. Kung pilit natin pinagsasabay ang mundo at ang Panginoon, never. Mahirapan ka. Yung kanan mo nasa Diyos, yung kaliwa mo nasa mundo, subukang maglakad. Awkward, di ba? Awkward. Pero pag sa Diyos ka lang, you're confident. Why? Pag may kalinisan, may confidence. Pag may kalinisan, you are confident, mga minamahal ko. Hindi ka natatakot. Walang fear. Bakit po? Kasi alam mo para ka sa Panginoon. Kaya dito binibigyan ng diin ng Panginoon sa atin, unang-unang, when a person gets right with God, the purifying power of God's presence makes them holy like God. Tingin ka sa akin. Alam niyo po, pwede ba kita matanong, kailan mo huling naranasan ng Diyos? Kailan yung araw na huli mong naranasan yung Diyos mo sa buhay mo? Dati ka na may encounter kay Lord. Ang tanong ko, kailan mo huling naranasan tong enkwentro na ito? Kailan yung time na yun? Ang Panginoon po, minamahal ko, ito po sinasabi sa atin ng Lord, Nak, may season of harvest, but you need to get right with me. Kailangan mong umayo sa harapan ko. Mahal kita, pero hinihikong mahalin mo rin ako. Hindi pwedeng mamahalin ka ng Lord, hindi mo mahal si Lord. Pumasok ka sa relasyon, kapatid. Hindi pwedeng mahal ka lang ng Diyos, hindi mo mahal si Lord. Hindi po. When you enter sa relasyon po ng Panginoon, sabi ng Lord sa atin, Thou shall love the Lord thy God with all your heart and with all your mind and with all your soul. Yung po hinihingi ng Lord. At ma-enjoy mo lang yung Diyos mo pag minahal mo siya. May kausap po ako. Ang sarap pong magmahal sa Diyos. We are not perfect, but the Holy Spirit will help us to love God. Tulad na sabi ko nakaraan, wala tayong agape love.
Wala tayong pag-ibig na katulad ng Diyos. Ang meron tayo ay tinatawag po na phileo love, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa asawa. Ang tawag diyan phileo. Yung agape, mga minamahal ko, ito po yung unconditional love. Ito po yung pag-ibig, mga minamahal ko, na kaya magtiis. Pag-ibig, mga minamahal ko, na kaya magsakripisyo. Yung po yung pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos lamang po ang pwedeng magbigay ng pag-ibig na yan. Kaya napakalaga ni Holy Spirit sa mga buhay namin. He is the source of love. Alam niyo po yung prayer and fasting, nakakatuwa po ito. Bigay mo sarili mo. Kung ikaw po yung nagsasawa na sa buhay Kristiyano mo na parang ups and down, lumapit ka sa Panginoon, mag-set ka ng time, Lord, gusto kong i-revive mo ko. Mag-e-enter ako ng fasting, Lord, katagpuin mo ko. Pag desperado ka, mararanasan mo ang Diyos mo. May kausap po ako. Diyos, gusto kong basagin ang kaisipan. Hindi po tayo nandito para simba-simba lang. No. Pumasok ka sa relasyon. No, hindi tayo minamahal ko dahil, Lord, kailangan namin blessing. Lord, kailangan may problema kami. Okay lang po yun. Pero dati natin naintindihan, ang pinakamahalaga dapat sa iyo at sa akin, yung relasyon mo sa Diyos. Getting right with God. Kamusta ka na? Kamusta na kayo ng Panginoon? Baka naniniwala ka sa season of harvest, pero hindi naman tama na yung puso mo sa harapan ng Panginoon. This message, mga minamahal ko, it is not a message of condemnation. It is a message, mga minamahal ko, na nag-a-appeal ang Diyos sa heart natin. Bibigyan kita ng season of harvest, pero get your heart right with me. Para maranasan mo yung season of harvest. Hindi po ito automatic, season of harvest, tapos magugulat, bakit walang season of harvest? Bakit po? You are not, yung heart, mga minamahal ko. Yung puso natin, alay natin sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, mga minamahal ko, number one, the purifying power of God's presence makes them holy like God. No? Naalala ko yung unang encounter ko sa Panginoon when I encountered Jesus Christ noong September 1998. Si Alan po, adik siya. Lahat po ang pangit sa akin. No? Adik, minamahal ko, sigarilyo hindi makalaya, alak ho, ganon. Pero nang maranasan ko ang Panginoon noong 1998, alas 12 ng gabi, everything changed sa buhay ko. Bakit po? Naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan ko ang glory ng Diyos. Kaya tingin sa akin, ang pagbabago, hindi mo yan kayang gawin. Ang gumagawa niyan yung Diyos. Huwag kang magnasang baguhin ang sarili mo. You cannot change your life. Unless, mga minamahal ko, na magbabatay sa harapan ng Panginoon, sabihin natin, Lord, hindi ko po kaya. Panginoon, I am desperate. Lord, I want your presence right now. Pag bumaba ang presence ng Lord, mga minamahal ko, everything changes sa buhay ng mga Kristiyano. Halos lahat po tayo may encounter. Alam mo, sinasabi ko. Kaya napakahalaga ang apoy ng Diyos. Napakahalaga nito. Kung kayo po'y narito, mga minamahal ko, at hindi pa malino ang relasyon mo sa Panginoon, no, lapit ho sa Panginoong Jesucristo. Siya po yung source ng salvation. No? Kailangan ho natin si Jesus para po yung banal na Espiritu ma-receive ho natin, mga minamahal ko. Si Holy Spirit po ang gumagawa ng kabanalan, kapatid. Hindi po tayo. Hindi natin kayang baguhin ang sarili ho natin. Maliban na lang kung ayaw nating magbago. Pag ayaw nating magbago, hindi ka na magbabago. Ulitin ko po ito. Pag ayaw mo magbago, hindi ka na magbabago. Pero kung may desire ka na magbago, ang solusyon ho natin, yung Diyos ho natin. Siya lamang po ang tanging solusyon para baguhin ho ng Panginoon ang buhay natin. Kapatid, hindi lang po siya interested na pagpalain ka. Siya po ay napaka-interested na baguhin tayo. Baguhin ka, maging kamukha ka ni Jesus. Yan po ang lundo ng buhay natin. Ang gusto na Lord, pag nagkita kayo sa langit, para siyang nananalamin. Nakikita niya sarili niya sa'yo. That's the ultimate goal, mga minamahal ko, ng Christian life. Kaya tayo may problema, atake ng demonyo, problema ang kagagawa natin. Pero sa kabila ng mga bagay ho na yan, ito po'y pinapahintulutan ng Panginoon. Iisa ho ang layunin ho niyan. Baguhin tayo pare-parehas. Kaya po ang problema, struggle, hindi po yan, mga minamahal ko, isang bagay na ano tawag dito, na sumpa. Ito po'y pagpapala pag naintindihan lang ng mga Kristiyano ang layunin ng mga tinatawag na problema na ito. Pag may problema kang unang tanong, Lord, ano binabago mo sa akin? Ano ba yung gusto mong matutunan? O rest, pag hindi po ito makita, uulit po yung problema na yan. Kaya meron tayong problema ang paulit, ulit, hindi tayo natututo.
Pag nakita mo kagad, ito binabago ng Lord sa akin, Lord, sorry po, patawarin mo ako, pero Lord, I submit to you. Magugulat ka, tapos na po yung pag-aaral mo ng pagsubok. Bakit po? Nakapasa ka po, dahil naiintindihan mo na ang layunin ng Diyos sa buhay natin is to be like Christ. Kapatid, ang sukatan ng buhay Kristiyano, hindi ho dami ng pera, hindi dami ng ating pong tinatangkilik. Ang sukatan ng Kristiyano, gaano ka nang nagiging kamukha ni Jesus? Gaano na? Ikaw ba ay tumingin o nag-isip? O nga, kamusta na ba ako? O baka yung puso natin katulad pa rin ng dati? Dapat nag-grow tayo, mga minamahal ko. Pangalawa, the consuming fire of God compels them to worship. The consuming fire of God compels them to worship. Sabi yung mga minamahal ko, all the Israelites were watching when the fires descended and the glory of the Lord came on the temple. They bowed down with their faces to the ground. On the pavement, they worship and praise the Lord, for He is good, for His faithful love endures forever. Pag meron pong presence ng Lord, yung apoy po ng Panginoon, bumababa po ito. Ito po nagtutulak ng pagsamba sa mga tao. Pag may presence po ng Lord, ang unang reaksyon ng puso natin is to worship Him. Kaya napakahalaga ng presence ng Lord, mga minamahal ko. Pag nagmamanifest ang glory at presence ng Lord, babagsak ang puso mo dyan, susubsub ka sa harapang Panginoon. Kasi nakikita mo kung gaano kadakila yung Diyos mo. Pag nakita mo kung gaano kadakila ang Diyos mo, you will bow down, mga minamahal ko. You will worship Him. Makikita mo na siya po ay karapat-dapat na sambahin. Kaya po sila nakita nila, bumaba ang apoy, literal. Sila po ay milyong mga tao, sinunog ang dog, wow! And then bumaba ang glory ng Lord. At dahilan po yun, mga minamahal ko, lahat ng tao subsuban sa harapan ng Panginoon. Tingin ka sa akin, alam niyo po ba kaya tayo nahihirapan, mga minamahal ko? Kasi alam niyo po ba, ang susi po ng worship, yung makilala mo Diyos mo. Alam mo kaya po lawlaw ang pagsamba ng maraming Kristiyano? Kasi hindi ko sila nagbabasa ng Biblia. Hindi ko nila nakikita kung sino yung Diyos nila. Kaya minsan gumagawa tayo ng sariling Diyos. Bigyan kita ng sample. Pastor, yan ka na naman Titirahin mo na naman kami. Yung pagdating po ng huli, mga minamahal ko. Eto po yan, kapatid. Gumagawa ka ng sariling Diyos mo na gusto mong tanggapin niya yung gusto mo. Nakakopend. Pilit natin gusto nating tanggapin yung gusto natin kaysa dun sa Diyos. Gumagawa ka ng sariling Diyos mo. Dahil pag tinignan mo yung Diyos mo, He is holy. He is great. He is awesome. Hindi siya pwedeng tumanggap ng ganyang pagsamba. Kaya maraming Kristiyano, akala nila tama ho yung mga ginagawa nila. Hindi nakikita, gumagawa ka ng Diyos-Diyosan mo. Na pinipilit mong tanggapin ka ng Diyos na hindi naman katanggap-tanggap sa Diyos. Alam mo ba, ang Diyos mo pag inaral mo, holiness ng Panginoon? Ay, grabe po ang holiness ng Panginoon. Hindi ho ganun. Minsan, kaya po tingin sa akin, maraming Kristiyano, hindi niya makita kung gaano kahalaga ang Diyos niya. Hindi niya makita kung gaano kadakila ang Diyos niya. Kaya okay lang tayong malate. Okay lang akala natin, okay lang sa Diyos. Gusto kong maintindihan nyo, hindi po okay sa Diyos yan. Tingin sa akin, hanggat hindi natin nakikita ang late ay kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi tayo hingi ng tawad. At pag hindi tayo humingi ng tawad, hindi tayo mababago. Bakit po? Tingnan mo po ito. Bakit ganito naman puso ng Diyos? Anak, huwag kang ma-open sa akin. Salita ng Diyos. Nakaka-open sa Diyos yan. Ikaw pag na-open ka, wagas kang mag-react. Wow, grabe, para kang nagwawala. Hindi ba alam kung paano natin ino-open ng Diyos? Aalayan mo siya ng ganung pagsamba na parang okay lang siya, dumarita ka ng huli. Nasaan ang pagparangal? Nasaan ang pagrespeto sa Diyos? Kaya tingnan mo, hirap na rin tayo sumamba. Bakit po? Nasa dulo na tayo, minsan darating ka ng word. Bakit ang word ay, ang mahalaga makarating ko ng word? Kapatid, hindi po yung layunin ng Diyos. It's all starts sa worship. Sino ito gusto mabago? Hello? Pag hindi tayo nagbago, paulit-ulit ang mensahe ng pulpito. Bakit? It is an offense before our God. Hindi ba nakikita sasaktan mo siya? Ano bang, magpalit kayo, ikaw na maging Diyos, dumating siyang Diyos ng huli. Ano pakiramdam mo? Kunyari may kausap ka,
Mahalaga oras mo. Tapos dinatnan ka niya ng kalahating oras, dumating po yung kausap mo, kalahating, ano mararamdaman mo? Sa una, pwede ka magbigay ng baka na late, baka na traffic. Pero nag-uusap kayo ulit, dumating na naman late, pangalawang meeting nyo, late na naman, 45 minutes na. Anong sasabihin mo? Baka ano lang, baka nasunugan. Tapos nag-meet kayo uli, late ka na naman. Kausap mo, late na naman. Ano pakiramdam mo? Sabi mo, alam mo Brad, huling meeting na natin to Hindi mo ako pinaparangalan, I honor my time. Tapos nire-respeto, hindi mo ako nirespeto. Mahalaga oras ko, bakit ganyan ka dumating? Sa atin po yan How much more God? How much more God? Yung Diyos po na dahilan kung bakit ka humihinga. Yung Diyos po na nagligtas po sa atin. Yung Diyos po maminamahal ko na namatay para sa atin. Yung Diyos po na maminamahal ko na binigay niya ang lahat-lahat sa atin. It is an offense before the Holy God. Pagpapakita lang ho yan, maminamahal ko, kahit anong justification ang gawin natin, hindi po maayos ang puso natin. Hindi ho pwede itong tinatawag, maminamahal ko na i-condition natin. Hindi, okay ako. You are not right with your God. May kausap ako. Alam mo, salita rito si Bishop sa amin noong nakaraan, noong Tuesday. Ang ano niya rin po is late. Sabi niya sa amin, mga pastor, baka nalilate pa kayo sa pananambahan nyo. Mahiya kayo. Mga pastor ho, kausap ni Bishop. Hindi lang ito pang pastor. Kung anak ka ng Diyos, nakaka-receive ka ng blessing ng Lord, dapat lang respetuhin ng Diyos. Kaya tignan niyo po ito. Sabi po ng Malakay, laki ng sama ng loob ng Lord sa mga tao. Bakit po? Sabi niya, yung ama, ino-honor. Yung tawag dito, yung master, binibigyan ng tinatawag na parangal. Sabi niya, ako bilang amo niyo, where is my honor? Sama-sama ng loob. Nag-o-offer yung mga tao sa kanya, bulag po yung aalay, sakit sa Diyos, bulag, may sakit, lumpo, yung po yung aalay nila sa Panginoon. Ang sabi ng Lord sa kanya, subukan yung iaalay yan sa governor nyo kung tatanggapin niya yan. Pag inaram mo Malakay, ang sama ng loob sa mga tao ng Diyos. Sabi ng Panginoon, nainis na sa kanila, sana merong isa sa inyo na isara nyo na yung templo na yan, hindi ako natutuwa sa inyo. Wow. Pero nakalungkot mga minamahal ko, yung mga tao nung unang panahon, hindi po ikaw yun. Huwag kang makondem. Ang problema, naglalabas ang Panginoon ng sama ng loob, pumapasok lamang po rito sa tenga, lumalabas sa kaliwa. Bakit ganito po ang ano ng Lord? Na, ito pong Diyos na ito, na sinasabi sa atin, yung pagsambaho natin, dapat nating ayusin. Worship is expressing our love to God for who He is, what is said, and what He's doing. So, minamahal ko, expression po ito ng pag-ibig sa Lord. Makikita mo kaagad yung puso mo. Huwag mo na i-justify. Ang mga Kristiyano dito magaling. Manifestation po ito na hindi tayo maayos sa Diyos. Hindi natin kinukondem ng Lord. Kaya po ang topic natin, getting right with God. Aayusin ko sarili ko because worship, ito po mga minamahal ko, ito po ay, tawag dito, pagpapakita mga minamahal ko ng tinatawag na pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Worship is a response to God's presence. His all-consuming holiness in His glory. No? Ito po yung response pag ang presence ng Lord ay nararanasan. Ang worship po, ito ekspresyon ng pag-ibig natin sa Diyos. Kung sino siya at ano'y sinasabi niya at ano'y ginagawa niya sa buhay natin. Kapatid, napakabuti ng Diyos. May kausap po ako. Napakabuti ng Lord, hindi tayo pinagkukulang. Pinagpapala tayo lahat ng battle natin, sinasamahan tayo ng Lord. Kahit nga pagkakamali natin, tinutulungan tayo ng pag-iahon dahil sa mga ating mga desisyon. Pero sa kabila nun, hindi niya tayo kinokondem. Kaya lang ang problema, dapat ang response natin ay maminamahal ko yung puso ko, Lord, ayusin mo. Lord, I pray yung puso ko, ayusin mo. Ang pangit na manifestation ng puso ko. Tingin sa akin, lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng aksyon mo, ito po'y bunga kung ano laman ang puso mo. Madaling makita kung ano laman ang puso mo. Nakikita po yan sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, sa priority mo. Makikita mo kagad kung mahal mo ang Diyos.
Pag hindi mo siya priority, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Ito nakakatakot. Pag hindi mo na mahal ang Diyos, mag-o-offer ka sa Kanya ng mga tirang pagsamba. Nagsisimula sa puso. Pag naayos ang puso, maayos ang pagsamba. Pag hindi tama ang puso, tira-tira ang pagsamba. Anak, hindi porke hindi natin nakikita ang Diyos, dapat ganito yung mag-offer. Dito pumapasok ang faith. Naniniwala tayo sa sinasabi ho ng Diyos. Na, sabi po ng Biblia, banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sangkalupaan ay napupuno ng kaluwalhatian. Binibigyan po ng emphasis, mga minamahal ko, yung Diyos mo is a holy God. Warning, hindi mo pwedeng baliwalain ang Diyos mo. Baka hindi ka makarating ng langit. Kaya ang buhay Kristiyano, seryoso po ito. Hindi sinabi seryoso, hindi tayo tatawa. Tatawa tayo, ngingiti tayo. Pero sa kalooban natin, we are serious sa ginagawa natin. May kausap ako. People who are right with God have fallen in love with God. No? People who are right with God have fallen in love with God of the universe, meet Him in His consuming glory. Nakakatuwa. Pag tama po ang puso, mga minamahal ko, nailab sa Diyos. Alam niyo po ba, yung buhay Kristiyano mo, bisa ka na nailab sa Lord eh. At nung mailab ka sa Panginoon, yun po ang pinakamagandang panahon mo nung Kristiyano ka. Yun po yung panahon, mga minamahal ko, hindi mo kailangang utusan. Yun po yung mga panahon, mga minamahal ko na pag kinausap ka, ang dali mo sumunod. Pag sinita ka, ang dali mo magbigay. Bakit po? Kasi tama ang puso. Ang nakakatakot po, Kristiyano, habang tumatagal, lumalawlaw ang pag-ibig sa Panginoon. Salamat nga tayo, mga minamahal ko, may ganitong mensahe. Ito mga mensahe na ito yung gusto ko. Sa akin personal. Ayoko namang pabebing mensahe. Gusto ko yung mensahe na pag nakita ko na mali ako, I will submit. Lord, sorry, patawarin mo ko. Bakit? Ang goal ko in life ay mabago. Maraming Kristiyano ayaw ng message na ganito. Sabi nila, offense yan sa buhay po nila. Alam niyo po, pag si James mo naging pastor nyo rito, si Santiago naging pastor nyo rito, ibang klase ho magsalita yun. Ito sinasabi ko, wala po itong bad words sa sinabi. Pero pag si James mga minamahal ko, ikaw na kayo na mga lunyang mga tao. Ganun po yung, you adulterous people! Ganun po magsalita yung yun. Kaya nakakatawa, wow! Bakit po yung unang panahon, ba't hindi ho kabanalan mga Kristiyano, kaya po ang preaching noon, linisan ng buhay. Ngayon po ang problema natin ngayon, hindi ang mga tao naghahanap po ng mensaheng kikilitiin ang tenga nila. Hihimisin, ay gusto ko yung yung motivation. Alam mo na motivate ako, hindi ka nga lang nabago. What is motivation without transformation? It will lead us to hell. Kaya po ang sarap ng ganitong mensahe, mga minamahal ko. Kung mali, hingi ng tawad. Kung tama, salamat sa Diyos. Pag igihin palalo, doon po yung dapat na response natin pare-parehas. People who are right with God have fallen in love with God. Tulad doon na sabi ko sa inyo, kapatid, no? Masarap po mailab sa Diyos. Pag ilab ka sa Panginoon, hindi mahirap magbasa ng Biblia. Hindi po mahirap manalangin. Hindi ho mahirap sumunod. Hindi ho mahirap sumamba sa Panginoon. Hindi po. Kasi in love ka eh. You're excited with your God. No? Yung prayer life mo, yung cell mo, lagi ka nandoon. Bisa tumatambay ka nga lang doon, nakikinig ka lang sa Panginoon. Lord, pwede po bang mag-stay lang dito? Napipressure ako eh. Pwede ba ako mag-stay lang dito, Lord? Lord, pwede po, kausapin mo ako, Panginoon. Lord, I need your presence. Alam mo, nandoon ka lang because you are in love with your God. Hindi ka na doon para humingi. Hindi ka na doon para mag-demand. Andoon ka. You just want to experience the presence. Why? Kasi you are in love with God. Kaya gustong-gusto ng Panginoon bumalik yung unang pag-ibig. Kaya tingnan po, what is the greatest commandment? The greatest commandment, the first and the greatest commandment of God is this. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. That's the first and the greatest commandment. Kung meron tayong bibigyan ng focus mo, minamahal ko, is the first and the greatest. Ang daming utos ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, ang dapat mong fokusan yung the first and the greatest.
Thou shall love the Lord thy God with all your heart, with all your mind. Kahit saan ka pumunta, malalayo ka sa kasalanan. Kahit saan ka pumunta, magiging blessing ka sa marami. Bakit? Lumalabas sa iyong bibig, nakikita ng mga tao sa galaw, nakikita sa mga kilos mo. Bakit po? You are in love with the Lord. Ito po nakakatawa, mga minamahal ko. This message not to condemn us. Sinasabi na ng Lord, "Knock, this is your heart." Ito ang laman ng puso mo, pinapaintindi ko lang sa hindi kita kinokondena. Mahalaga po yung pagtugon natin pare-parehas. One thing na ma-receive natin ang teaching, another thing kung paano tayong tinatawag na tutugon sa ating pong Panginoon. Pangatlo, the spreading fire of God leads them to witness of God. Pangatlo, the spreading fire of God leads them to witness of God. Apoy! Nalililid po, mga minamahal ko, para sabihin natin sa mga tao. That lead them, mga minamahal ko, to spread. Yung tinatawag po yung kabutihan ng Lord. The nature of fire is to purify and to consume. Its nature is also to spread. Ang apoy po, mga minamahal ko, pag nadampian po isang bagay, mga minamahal ko, lumalaki po yan, mga minamahal ko. Isa po yan sa nature po na apoy. Hindi lang po ito panglinis, hindi lang po ito pansunog, mga minamahal ko. Ito po ay, when one is right with God, they can't help but tell others about the glory, greatness, and goodness of God. Witness of God is a natural outgrowth of one who is in love with God. Sure, mga minamahal ko, nung una mong maranasan ng Panginoon, hindi ka mapigil magkwento ng pag-ibig ng Diyos na naranasan mo. Nalala niyo yun? Ha? Kahit ayaw ka na kausapin, gusto mo pa rin magsalita para kay Kristo? Mukha kang eng-eng, pinagtatawanan ka, nilalayoon ka. Bakit? Gusto mong isabihin sa kanila kung ano ginawa ni Jesus. Konting ano lamang po nung maranasan ko ang Panginoon. Pinagpahinga ko 1 linggo, na-encounter ko ang Diyos. Sa tindi na encounter ko sa Panginoon, i-change me ng isang gabi, isang pag-encounter, everything changes, 180 degree. Tapos after po ng 1 week, binalik ko sa trabaho ko. Kasama ko dati yung mga addict, lahat po kami addict. No? Yung lahat po na kasama ko, minamahal ko, lahat po ng nasa lugar na yan, minamahal ko addict, binalik ako ng Diyos doon. Ako po yung kasama na kumukuha ng bato. Para hindi siya makakilos kung wala ako. Kasi ako po yung nakakalam ng mga source. Imagine mo, binalik ka ng Diyos doon. Dahil mahal mong Panginoon. Alam, natatawa ko eh. Pag mahal mong Panginoon, magmamanifest po ito. Dati po, naalala ko sa opisina, kwento ko lang po, walang halong yabang sa Diyos na ng kapurihan. Alam mo kagad pag nandun ako sa office, ako po kasi ay timekeeper, at the same time accounting clerk. Ako yung maaga pumapasok. Alam mo kagad pag nandun si Alan, bakit po? May tugtog po ko maririnig. Ito yung tugtog. We will rock you. Rock you. Kasi malo ko sa Eagle eh. No? Alam kagad nandun si Alan. Na-born again ako. Pagbalik ko, may dala akong disc. Ito po yung dala-dala ko. Sinalang ko ito. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. And now, let the weak say, yung mga tao, ano nangyari? Lahat sila puntahan sa opisina. Gumagano yung loloko po. Lan, ano nangyari bro? Tingin sa akin, pag mahal mo ang Diyos, hindi ka mahiyang magkwento. Pag naranasan mo Panginoon, hindi ka mahiyang magkwento. Bakit? Ang ganda ng kwento mo. Sabi ko, alam mo pare, kasama ko yung mga kasama ko doon. Niloloko talaga kay. Sabi ko sa kanila, alam mo Brad, naranasan ko ang Diyos. Naranasan ko yung pag-ibig ng Lord. Yung isa palang makasalanan tulad ko na napakurumi, pwede pala akong mapatawad. Naranasan ko yung yakap ng Lord, yung presence ng Lord. Alam, kikita ko yung mga kausap ko, gustong umiyak. Kaya na hindi ko alam what is anointing. Hindi ko alam. Kung alam ko lang noon, sinamantala ko yun na galaw ng Diyos yun. Alam mo, yung boss ko nga, yung amo ko, yung ano namin doon, yung aming accountant, tumutugtog po yung worship song. Pagpasok niya, medyo maalas ka doon si sir. Gumaganon talaga yun. Lan! Ano nangyari? Sabi na ganun. Ano nangyari? Alam mo, tawa ko ng tawa. Alam mo, pag mahal ng Panginoon, hindi ka maya magsalita. Kasi ako pumunta, pag may pagkakataon, I will speak, yung pag-ibig ng Lord, hindi mo kailangan ng maraming theology. Kung ano yung ginawa ng Diyos mo, kwento mo, makapangyarihan yon. Hindi ito dahil magaling tayo, ito'y ginawa ng Diyos sa buhay ko.
Sa taong in love sa Lord, maminamahal ko, madaling magsalita, madaling magkwento, maminamahal ko, bakit you are in love. Hindi mo kinakaya yung Diyos na namatay para sa'yo. Hindi mo kinakaya yung Diyos na umiibig sa'yo. Yung pag-ibig na yan, ang dala-dala mo, sinasabi mo sa mga tao, may pag-asa sa Diyos. Alam mo, dati kong addict. Dati kong manunugal, dati kong mahinginom. Pero nakakatawa na maranasan ko ang Diyos. Binago niya ako. Kapatid, tingin sa akin, itong huling panahon, ang daming taong nangangailangan. Kung mataas ang depression, napakataas ngayon. Kaya mahalaga po tayo. Alam niyo po, nakaraan, yung isang kumpare ko, sabi sa akin ni Mami habang nag-pray ako, di, may masamang balita. Ano yung balita? Si paring nagbigti. Hindi umabot ng hospital, patay. Yan po ang larawan ng mundo. At tayo kailangan ng Panginoon. Tayo nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Pwede nating sabihin sa mga tao yung pag-ibig ng Lord, yung binagong buhay natin. Hindi tayo dapat baka mamaya ang tao na yan, magpapakamatay na lang yan. Pagdating mo nakausap ka, biglang na-withdraw ang pagpapakamatay, biglang tinanggap si Jesus. Minamahal ko ang sabi ng Panginoon. Sabi po ni Jesus, sabi niya, when He saw the crowd, nakita niya, people are depressed and helpless. Lalo na ngayon. Nakarami, kinakounsel po kami, mga minamahal ko, yung pain ng bata, grabe. Broken ang mga tao. Broken po sila, broken ang mga tao. Habang ang mga tao sa loob ng simbahan, nabubuhay para sa sarili lang nila. Kapatid, sabi sa atin ng Lord, you are the light of this world. Ikaw at ako, ikaw ang ilaw, ikaw ang asin. Ibig sabihin, minamahal ko, tayo po ay gabay ng mga tao. Tayo po nagpe-preserve ng mundo na ito. Itong mga anak ko ng Diyos, mahalaga papel natin. Kapatid, mahalaga ang papel natin sa mundo na ginagalawan ho natin. Ang Diyos po'y umaasa sa iyo at sa akin, maminamahal ko, na dapat maminamahal ko, tayo na nakareceive ng pagpapala, nakareceive ng salvation, tayo mismo, maminamahal ko, dinadala natin yung salvation sa mga taong nangangailangan, maminamahal ko. Tingin ka sa akin, binago ng Diyos ang pamilya mo. Ako, binago ng Diyos ang pamilya ko. Marami itong binago ng Diyos ang pamilya. Maraming pamilya ang wasak, maraming pamilya ang durog. Sino ang aasahan? Gobyerno hindi na alam ang gagawin, mga teachers hindi na alam ang gagawin. Bakit po? Ang tanging solusyon ay ang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on. Palakpakan mo natin ang Panginoon. When one is right with God, they can help but tell others about the glory, greatness, and goodness of God. Witness of God is a natural outgrowth of one who is in love with God. Kaya po, mga minamahal ko, ito po ay bunga ng karanasan sa Diyos. Ito po ay bunga ng apoy ng Diyos. Ito po ay bunga ng kaluwalhatian ng Lord. Gusto ng Lord iparanas po sa atin ito. Actually, gusto ng Lord taglang punuin tayo. Gusto ng Lord gawan ka ng bagong bagay sa buhay mo. Gusto ng Lord magpakilala po sa atin pare-parehas so that we can become, mga minamahal ko, a blessing to other people. Na hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Hindi. Pag nabuhay ka sa sarili mo lang, mai-stress ka. Madidisib ka. Magpupuno ka lang ng anxiety. Dahil hindi ka dinisenyo ng Diyos para sa'yo. Dinisenyo ka ng Diyos para sa iba. May kausap ako. Mas may enjoy mo, maminamal ko, ang buhay Kristiyano, pag naintindihan mo, you are designed for other people to become a blessing to others. Kaya po, nakakatuwa po, noong nakaraan, magkakasama kami sa campus. Ito po si Ate Gian, sila Ate Jack, no? Grabe ginagawa ng Panginoon sa campus ngayon. Nakakatuwa talaga, grabe. Ang daming mga kabataan na kasama ho nila. Ang ganda, ang saya, kapatid. No, ako, gusto kong galing kami ng Citrus sa isang campus. Punta kami ng BBA. Nakita namin, grabe ginagawa ng Diyos doon sa BBA. Ibang level. Tuwan-tuwa ako yung mga manggagawa on fire. Sabi ko, nakita ko na to, Lord. Ito yung unang campus na ginawa mo. The power of God is in the heart of these young people. Ang saya, kapatid, grabe. Kaya sabi ko, may pag-asa sa San Jose. 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 Bakit po? We need to build the young generation. Kapatid, tingin sa akin.
Ang kailangan natin magpalit po ng mga nakaupo sa gobyerno. Bakit po? Wala na po yung nasa ano natin, masyado na itong corrupted. Ang kailangan natin, mag-disciple tayo ng minamahal ko na mga kabataan na kung saan may takot sa Diyos hanggang loobin ng Panginoon. Dalhin sila doon sa taas para maiwasan ang pong korupsyon. Yan po ang trabaho natin mga minamahal ko. Hindi tayo nandito for nothing. Hindi tayo nandito para sumambalang. Mahalaga ang pagsamba pero hindi dito nagtatapos. Bakit po? Merong pinagagawa ang Diyos sa simbahan pong ito. At ang pinakamasarap sa lahat, ma-involve tayo sa ginagawa ng Diyos. Kapatid, ang sarap maglingkod. Sabi ho ng Biblia, the joy of the Lord is my strength. Pag naglilingkod ka ng buong puso, natutuwa ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos, lalakas ka. Kaya mga naglilingkod, oo, mapapagod, isang pahinga, balik ho yan. Bakit po? The joy of the Lord is my strength. I encourage you. Let us serve the Lord. Let us serve the Lord. Huwag natin hayaang umikot lang buhay natin sa sarili, pangarap natin, gusto natin maabot. Bisa nakakatuwa inaakusan tayo. Ang babaw naman ng, kayo bang simbahan, wala kayong pangarap? Ilahi kong yan. Wala kayong pangarap, no? Natutuwa ako, gusto kong sabi. Ano ang pangarap mo? Makarating ng Amerika. Ikaw, ano pangarap mo? Makarating ng Canada. Ikaw, makapunta ka ng Japan. Ang babaw ng pangarap nyo. Ang pangarap ko, makarating ng langit Hindi naman natin madadala ang kayamanan natin. Kahit gaano karaming ang itatak mo sa passport mo. Isa lang ang passport natin, John 14:6. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. May kausap ako. Kung pinagpapala ka nga, dapat lalo ka maglingkod. Hello? Pag pinagpapala ka, dapat lalo ka maglingkod. May reason ka lalo para maglingkod. You are blessed by your God. Hindi porque pinagpapala ka na, wini-withdraw mo yung oras mo. Dinadaan-daan mong tanggalin. Hanggang isarang mo, wala ka na sa Diyos. Kapatid, isang tanong, pag tinanong mo Diyos, Lord, bigyan mo ko reason to serve you. Ipapakita sa iyo ng Panginoon kung anong reason, bakit mo siya dapat paglingkuran. At sasabihin mo, Lord, salamat kasi pinakita mo sa akin. Hello. Alam niyo sa akin po, ang dream ko sa mga anak ko, dati ang dream ko, makapagtapos sila ng salasal. Pinag-pray ko yan sa tawag dito. Maganda yung pangarap. Ano yung pangarap ko ngayon sa mga anak ko? Sabi sa kanila, Nak, mahalin niyo lang ang Diyos niyo ng buong puso, lakas at pag-iisip. Dahil pag ang tao nagmahal sa Panginoon, aalain lahat ng bagay sa buhay po niya, yung blessing dadaloy sa buhay po niya. Bakit po? Inaalay natin ang sarili natin sa Diyos. Marating man na maanak natin ang pangarap natin, kung wala silang Diyos, wala po itong kwenta. Pwede silang sumikat sa lupa, pero hindi kilala sa langit. May kausap ako. Alam mo, you are blessed. Lahat tayo pinagpala na. Pero dapat tinitingnan natin sarili, nasa na ba yung lugar ng paglilingkod ko? Nasa na ba ang Diyos sa ginagawa ko? Baka puro na lang ako trabaho, baka puro na ako habol dito. Nasa na ang Diyos dito? Kung siya po yung mahal mo, dapat siya yung number one mo. Ang unang tanong mo, Lord, anong gusto mo gawin ko para sa'yo? Iaalay ho ng Diyos siya, minamahal ko. Hindi tatanggalin ang trabaho mo, pero iaalay niya ho yung priority mo. May kausap ako. Paano ba natin iaalay yung sarili natin sa harapan ng Panginoon? How to get right with God. 4 na bagay, mabilis lang po ito. 4 na bagay, mga minamahal ko. Kung paano natin i-align ang ating pong mga sarili sa harapan ho ng Panginoon. Number 1, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. Ano pong context? Ang context na ito, mga minamahal ko, matapos pong bumaba ang kaluwalhatian ng Panginoon, nag-offer sila sa Panginoon, kinagabihan, dinalaw po ni Lord si Solomon.
Ito sinasabi ng Panginoon sa kanya, mga minamahal ko, na bahagi po ng mahabang panalangin. Ang sabi po ni Solomon sa mga tao, sabi po ni Lord kay Solomon, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this temple. Paano tayo magiging maayos sa harapan ng Panginoon? Number one, mga minamahal ko, take personal responsibility. Responsibility natin, mga minamahal ko, na mag-ayos sa harapan ng Panginoon. Hindi ito responsibility ni pastor, responsibility mo po ito. Hindi po ito responsibility ng sino mang mga tao. Take a personal responsibility, mga minamahal ko, ng pag-aayos mo sa harapan ho ng Panginoon. Kaya lagi ko nirecommend, mga minamahal ko, kung gusto mag-ayos, umakit ka ng prayer mountain. Bakit po? Doon wala kang maririnig kundi ang Diyos. Pag-akit mo ng prayer mountain, gusto mo ayusin sarili mo, you take responsibility. Lord, gusto ko to, gusto kong ayusin ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng motivation. Nagdidesisyon ako ngayon, gusto kong ayusin ang sarili ko sa'yo. That's taking responsibility. Kahit tapikan kanino man, kung hindi ka magdidesisyon, wala din po ito. Pangalawa, mga minamahal ko, humble yourself before God. No? Pagbababa ng sarili para po magkaroon tayong tinatawag na getting right with God. Unang-una, take responsibility. Huwag ka na magturo. Huwag na magturo. Pag nakita mong mali. Lalapit ako sa Panginoon, i-humble ko yung sarili ko. Humble yourself before God. Humble themselves is a statement of position, mga minamahal ko. Naalala ko po si Jacob. Naalala niyo, mga minamahal ko, nung dinaya niya si Esau, yung kanyang kapatid. Tapos pinagbantaan siya ni Esau patayin. Tapos siya po ay tumakbo kilalaban. For 21 years, mga minamahal ko, galit na galit si Esau sa kanya. Nung magdesisyon po siyang umuwi, mga minamahal ko, nung sasalubungin niya na si Esau, sabi po ng taong pinauna niya, Sir, paparating kapatid mo si Esau. May kasamang 400 na tao. Natakot po siya. And then he prayed, Panginoon, nung ako po ay kunin mo, wala ako. Stick lang ang daladala ko. Makita mo yung kababaan ng loob ni Jacob sa harapan ng Panginoon. Hindi ko ito kaya. Kailangan ko po kayo, Panginoon. Tulungan mo ko, ayusin mo ko. And then nakakatawa na magkita po sila ni pangalan nito ni Esau. Makikita rin, mga minamahal ko, lumuhod, sumubsob, isa. Lumuhod, sumubsob, isa. Lumuhod, sumubsob, isa. Lumuhod, 7 beses, mga minamahal ko. That same position is needed in reconciling our fellowship with God. When we humble ourselves, we bend low. We prostrate to fall to the ground. Ano po ito? Ito po yung pagbababa ng sarili sa Panginoon. When we kneel down, kasama ng puso natin, as we prostrate, mga minamahal ko, ito pagpapakita ng kababaan ho ng loob. Ako nalulungkot ako minsan sa mga Kristiyano nagpipray ng ganito. Ganyan ho mag-pray. Nakadikwatro sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Punong-puno ng kayabangan sa katawan. Hindi niya naiintindihan kung sino yung Diyos niya. Alam mo kaya po, lagi yung inaano to, know your God. Malabo tayo magkaroon ng humility unless we understand our God. Pag lumapit ka ho sa Diyos, nakikita mo kabanalang kadakilaan ng Panginoon, makikita mo kung sino ka. Makikita mo, you are nothing. And God is everything. Kaya the more you know Him, the more bumaba po ang puso. Tingin sa akin, kaya tayo yumayabang, kaya tayo nagmamalaki, tumigil na ho tayo sa pag-pursue sa Diyos, tumigil na ho tayo sa paghahanap ng Lord. Kaya po, lumaki ka na ng lumaki, lumiit na lumiit ang Diyos sa buhay mo. What is humility, mga minamahal ko? Pagkilala po, mga minamahal ko, that we are desperately in need of God. Alam niyo po, yung mga hindi nagpipray, ito po yung pagpapakita ng kayabangan. Bakit? Parang sinasabi mo sa Diyos, Lord, kaya ko. Diyan ka lang. Pero magugulat ka dahil kaya mo, nawawasak ang buhay mo. Hanggang ikaw po ay magkanda, durug-durug, at bigla kang maalala si Lord, sasabi mo, Lord, hindi ko pala kaya.
Bakit tayo nagpipray? Hindi natin kaya sa sarili natin. Ako po, lagi ako nagpipray. Bakit ako nagpipray? Hindi ko kaya may pamuhay ang salita ng Diyos. Hindi ko kayang mabuhay para sa iba. Hindi ko kayang sundin ang kalooban ng Lord. Kailangan ko kayo, Panginoon. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming alisin dito. Hindi ko kailangan ng pagpapala kung wala ka naman sa buhay ko. That's humility, mga minamahal ko. Ito po'y pagpapakita natin sa Diyos na, Lord, kailangan ho namin kayo. Ayaw naming mabuhay na wala po kayo. Pag nakita ho ng Lord, mga minamahal ko, na ganun puso natin, ang daling bumaba ng presensya ho ng Diyos. Why? Humility attracts God. Pag nakakita siya ng mababang lalagyan, di ba sinasabi ko to sa inyo, pag umuulan, mapapansin pagbagsak ng ulan, ang tubig po'y naghahanap ng mababang lugar. Kaya may tinatawag na highland, lowland. Pagbagsak po ng tubig, mga minamahal ko, yung tubig ng ulan, naghahanap po yan ng mababang lupa. Doon po yan naiipon. Hindi pwedeng maipon ang tubig sa mataas na lugar. Ganon din si Lord. Ang presence ng Lord ay hindi pwedeng manatili sa taong mayabang. Hindi pwedeng manatili ang presence ng Lord sa self-sufficient ng mga tao. Ang Diyos po ay parang ulan na naghahanap po siya ng mga taong mapagpakumbaba, mga taong nakikita niya hindi na kayang mabuhay kung wala ang Diyos. Itong mga tao na kung saan nakadepende sa Diyos, yan po ang hinahanap ng presensya ng Diyos. Yan po ang nagiging dahilan, mga minamahal ko, para na maging tama tayo sa harapan ng Panginoon. Getting right with God. Number 1, take responsibility. Pangalawa po, humble yourself. Pangatlo, minamahal ko, sabi ng Lord, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Spend time with God. Pray. Pray. No. Alam niyo po, itong isang dilemma natin ngayon. Maraming Kristyano hindi nagpipray. Hindi talaga nagpipray. Ito gusto kong basagin to sa mga buhay natin. Bakit po Kristiyano ka? Anak ka ng Diyos. Dapat na nakipag-usap ka. Nung ikasal kami ni Neri, minamahal ko, when I enter into a relationship, hindi pwede hindi ko usapin ang asawa ko. Tama po ba ako? Nakita na ho ba kayo mag-asawa hindi nag-uusap? Hindi, di ba? Kahit pipi nag-uusap. Kasi nature po yun, nasa relasyon ka eh. Kaya kayo nag-uusap ng asawa mo kasi may relasyon ka. Hindi mo pwedeng gawin sa kapitbahay mo yan. Sasakalin ka ng asawa. Tama po ba ako? Kaya ka nakipag-usap kasi may relasyon ka. Dapat kinakausap natin ng Diyos kasi may relasyon ka sa Kanya. Tama po ba ako? May tama o tama? So, ano sinasabi ng Panginoon? Let us talk to God. Alam niyo, totoo lang, ang problema natin, ginagawa natin just like spare tires. Pag flat, tanggalin ang gulong. Hanggat hindi na pa-flat, okay lang. Minsan ganun din, hanggat walang problema, walang pray-pray. Wala man lang pagbisita sa presence ng Lord. Tsaka ka lang, wagas ka lang, iiyak. Panginoon, hindi ko na po kaya. Nasa mga nalagay ako, hirap na ako. Sabi ng Panginoon, tingnan mo lang ikaw. Hindi ka nasanay na kausapin ako. Kaya hirap na hirap ka, hindi ka makapaniwala kung tinugon ba kita. Bakit? Hindi ka sanay sa presensya ng Lord. Mga Kristiyanong kapatid ko, dapat nagpipray. Kung gusto nating maging tama sa harapan ng Panginoon, number 1, take responsibility. Pangalawa, humble yourself before God. Pangatlo, pray. Spend time with God. Gawin mo siyang priority. Baka gumising ng umaga, mag-set ka kung nagigising alas 4, konting tiyaga lang. Iangat mo ng konti yung oras mo, dagdagan mo ng 30 minutes, kausapin mo siya. Tatay mo siya, Diyos mo siya, mag-spend ka ng time sa Kanya. Tuturuan ka niya, bibigyan ka niya ng mga pangitain, gagawin ka niya ng, tuturuan ka niya mga bagay na dapat mong i-guide ka niya. Bakit po? Kasi nasa presence ka, tingin ka sa akin, yung Diyos mo, ang Diyos na alam ang lahat ng bagay. Alam kung nasaan ang pagpapala. Alam kung anong gagawin dahil ang Diyos mo ay matalino sa lahat. Alam ang lahat. Makapangyarihan sa lahat. That's your God. Kaya naiinsulto ang Diyos. Pag yung kanyang mga anak nabubuhay na walang panapanalangin, nagising niyo wala ni high ni ho sa Lord. And nilalabas po ito ng baka madisgrasya ka kapatid. Pakisabi nga po, we need to pray.
Ito po ba, minamahal ko, una, take responsibility. Pangalawa, be humble. Pangatlo, spend time with Him. Pang-apat, minamahal ko, sinasabi, long for God's presence. Long for God's presence. No, ito po yung malalim na desire, minamahal ko, na ninanasa mo, Lord, Panginoon, opo, dati kamay mo hinahanap ko kasi I want the miracle, I want the blessing. Pero ngayon hinahanap ko yung mukha mo. Bakit yung mukha mo ay pagpapakita ng kaluwalhatian mo? Si Moses, minamahal ko, naranasang hatiin ng dagat, ang daming miracle, minamahal ko. Trumabil, matinding tinatawag na struggle, ang daming kapangyarihan ng Diyos. Pero Exodus chapter 33, pagdating niya na magtagpo sila ng Panginoon, ito na hinihingi niya. Lord, sapat na sa akin ang kamay mo. I want your face. Sabi ng Lord sa kanya, alam mo, lugod na lugod ako sa'yo. Sabi niya sa Panginoon, Lord, sinabi mo sa akin, sasamahan kami. Pero hindi mo sinasabi sa amin kung sino sasama sa amin. Sabi ng Lord, alam mo, natutuwa ako sa'yo. I will go with you. And I will give you rest. Sabi ng Lord, sabi po ni Moses sa kanya, Lord, pwede kong makita kaluwalhatian mo. Grabing request. Sabi ng Lord sa kanya, may bato rito, pwede kang ipapasok kita dyan, dadaan ako nakatalikod, dahil walang sino man pwede makita ng mukha ko na nabuhay. Dumaan po ang Diyos, nakita ni Moses ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayan po yung tinatawag, minamahal ko, na another level, minamahal ko, yung paglulong sa presence ng Lord. Kung andito ka na, maglong na mas mataas. Dapat nagpupurso. Dapat nagpapatuloy. Ito pong fasting na natitira pa. Meron po tayong 9 days. Pwede ho natin gawin take a personal responsibility. Humble yourselves. Spend time with Him. Long for God's presence. Tingin sa akin, pag hindi ganito ang puso natin sa fasting, mahirapan ka. Dapat sa fasting na ginagawa, sa lahat na nag-engage, seek Him. That's the goal. Love Him. That's the goal. Kasi po pang goal mo lang, makapagpas lang, wala kang malino na goal, mapapagod ka. Panay tingin mo sa oras, malapit na akong kumain. Malapit na akong kumain. Ay, salamat, nakakain na ako. It is not the goal of fasting. Ang goal ng fasting, maranasan natin, Diyos natin. May kausap po ako. Masasayang po yung fasting natin pag ang utak natin nasa tiyan natin. Dapat ang utak natin nasa Diyos natin. May kausap po ako. Nagtatawanan po yung nakaka-relate. Alam, nakakatuwa eh. At sa totoo lang, hindi naman natin kaya talaga. Hindi natin kaya. But salamat, may banal na Espiritu. Si Holy Spirit, tutulungan tayo para magawa natin. Kaya sa fasting, hindi natin pwedeng i-separate yung persona ng Diyos. He is God who is with us. Kailangan kita dakilang Diyos, banal na Espiritu, tulungan mo ko sa fasting na ito and He will guide you. Mararanasan mo ang presence ng Lord, power ng Lord. Why? Because of the Holy Spirit na kasama mo. Mag-exit ka po ng fasting, you enjoy fasting. Bakit po? Naintindihan mo. Gumalaw ang Diyos sa buhay mo because of the Holy Spirit. I encourage you, minamahal ko, sa mga hindi po nag-engage, tara, engage. If you want revival ng heart, tara, engage. Ang ganda ho ng fasting, minamahal ko. Bukod po physically, pinagpapala tayong Lord, especially yung relasyon na getting right before our God. And then sa huli minamahal ko, ay isa sa pinakamabigat, walk toward God. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ano po ito? Kasalanan. Tingin ka sa akin, hindi ka pwedeng maging tama sa harapan ng Panginoon pag nabubuhay ka sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, turn from wicked ways. Didesisyon mo yung kasalanan ginagawa mo. Ipapakita ko sa yung kasalanan, sasabihin sa Panginoon, anak, hindi tama yan, tigilan mo na yan. Lahat po ng kasalanan, minamahal ko, tingin sa akin, pag walang repentance, wala pong season of harvest. Ang season of harvest ay nagde-demand, minamahal ko, ng holiness. Nagdedemand, minamahal ko, ng paglayo sa lahat ng kasalanan. Yung kasalanan ng pornografiya, yung kasalanan ng pag-view ng kung saan-saan, kasalanan na entertain natin, minamahal ko. Sabi ng Lord, when we walk, minamahal ko, we turn ourselves
sa evil, mga minamahal ko. Tingin sa akin, ito yung ginagawa mong kasalanan. Dapat mong maintindihan ang kasalanan, sakit sa puso ng Diyos yan, offense sa Diyos yan. Ang sinasabing repentance ay ganito, Lord, patawarin mo ko, sorry po, inaamin ko nagkasala ako, patawarin mo ko. Panginoon, gusto kong manumbalik sa iyo. That's repentance. Hindi po ito repent and then repeat, repent and then repeat, repent and then repeat. If we want the season of harvest, let us get right with God. Dito na ako magtatapos. Nak, pwede ba akong mag-request ng 1 Corinthians 6:18 to 20? Pwede ba, Nak? 1 Corinthians chapter 6:18 to 20. Gusto ko makita dyan sa ano, Nak. 1 Corinthians chapter 6:18 to 20. 1 Corinthians 6:18 to 20. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, flee from sexual immorality. Tumakbo kayo, tumakas kayo mula sa sexual immorality. Lahat ng kasalanang sexual, ang tawag po dyan ay sexual immorality. Ang sabi po ni Pablo sa mga Kristiyano noon, flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. Sabi ni Pablo, ang kasalanan sexual ay kasalanan mo sa katawan mo. Sabi po ni Pablo, halos lahat ng kasalanan, ginagawa mo yung outside from your body, but sexual immorality is sins against your body. And then sabi niya sa verse 19, mga minamahal ko, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu? Who is in you, nasa inyo, whom you receive from God, na tinanggap nyo buhat sa Diyos. You are not your own. Hindi kayo para sa inyo. Sabi ng Lord, mga minamahal ko, tayo po ay templo ng Diyos. No? We are the temple of the Holy Spirit. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Ikaw, ako, nakaluklok po ang Banal na Espiritu at ang tingin sa inyo ng Diyos, ikaw po ay templo ng Diyos. Nakaluklok sa iyo ang Banal na Espiritu, mga minamahal ko, the Holy Spirit, na lumikha ng langit at ang lupa nasa iyo. Kaya ka na born again dahil sa Kanya. Noong mga panahon na bumabagsak ka, siya ang dahilan kaya ka dinatayo. Siya yung kasama-kasama natin na tayo po ay tumanggap kay Kristo, mga minamahal ko. At ang sabi ng Biblia, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? You are the temple of the Holy Ghost na nasa iyo, na tinanggap mo galing sa Diyos. Yung katawan na ito, alan, hindi yan sa iyo, sa Diyos yan. Sa uli, last na, verse 20, you were bought at a price. Binili ka ng may presyo, may halaga. Binili ka ng buhay ni Kristo. Sabi niya, ito yung conclusion, therefore, honor God with your body. Parangalan mo ang Diyos mo sa katawan mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang katawan mo para kung saan-saan. Ikaw po ay para sa Diyos. Ang katawan mo hindi para sa mundo. Ang katawan mo hindi para sa kasalanan. Ikaw ay para sa Diyos. Ikaw po ay templo ng Espiritu ng Diyos. Ano sinasabi ng Panginoon sa umagang ito? Nak, get right with God. How? Take responsibility. Humble yourself before God. Spend time with God. Long for God's presence. Talikuran ang dapat katalikuran upang maranasan ho natin ang pagpapala ho ng Panginoon. Kapatid, 2026 po, pilas na po ang kalahating buwan. Napakabilis ng panahon. Wag ho natin hayaang makot tayo sa alanganing posisyon. It's time na ayusin natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo, buong Bethel Global Outreach, dapat nag-aayos tayo pare-parehas ng buhay natin sa Panginoon. Bakit po? Gusto ng Lord na katagpuin tayo sa umaga po ito. Tayo po itatayo, mga minamahal ko. Tayo po itatayo.
ba kung humingi ng request sa'yo? I want you to bow your head and close your eyes. Ito po yung mensahe ng Lord sa akin at sa iyo. Sa buong simbahan po ng Bethel Global Outreach na ito. Meron po season of harvest paparating. Pero sinasabi na sa iyo, sa atin, sa akin at sa iyo ng Panginoon, simbahan ito, get right with God. Get right with God. Dakila yung Diyos mo. Siya po yung Diyos na bumababa sa anyong apoy. Ang kalwalatian ng Diyos ay pwedeng maranasan ng mga tao. Sa umagang ito, mga minamahal ko, gusto ko ng Lord, kunin niya yung puso mo kasi Kanya yan. Gusto niya ibalik ang puso na yan sa Kanya. Nakakapagod ang hindi maayos sa Diyos. Nakakapagod. Walang direksyon ang hindi maayos sa Diyos. Walang presensya ng Diyos. Punong-puno ng kahungkagan ng buhay without God. Pero sa umagang ito, pwede natin hingin sa Panginoon, Lord, gusto ko manumbalik sa iyo. Pwede ba tong song na ito, gawin nating isang awitin na nanggagaling sa puso natin? I want you to raise your hand. Kung gusto mong isurrender ang puso mo sa Diyos, I want you to raise up your hand. Kung gusto mo maging maayos sa harapan ng Panginoon, I want you to raise up your hand. Kung gusto mong ayusin ang sarili mo sa harapan ng Panginoon, gusto kong itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Ito po ay symbolizing, Lord, na i-offer natin sarili natin sa Panginoon. Ulitin ko po ito. Kung gusto mo ayusin ang sarili mo sa harapan ng Panginoon, just raise up your hand. Just raise up your hand. Kapatid, may gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. Sana wag mo siyang limitahan. Wag mo siyang limitahan. Hindi ho nagbago pag-ibig ng Diyos sa'yo. Mahal ka pa rin niya, kapatid. Pero kailangan tayo magdesisyon. Take responsibility. Be humble. Spend time with Him. Long for His presence. And turn from the wicked ways. You will get right with your God. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Pagkanikat sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Pagkanikat sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kahit Lord, dinudulog namin ang puso namin sa harapan pong ito, sa harapan ng isang banal na Diyos. This is our prayer, Lord. ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makanikat sa'yo ay buwisan.
sinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Aming Ama, kandito po kami magkakapatid. Kami po ay templo ng Banal na Espiritu. Binili kami ng buhay ni Jesus. Tulungan mo kami parangalan kayo sa mga katawan po ito. Panginoon, gusto namin maging ayos. We want to get right with you. Mahabag ka sa amin. Ilabas mo kami sa kalalagayan ng panlalamig. Ilabas mo kami sa kalalagayan ng pagkaalipin na aking pumama sa kasalanan. Aking Ama, humihingi kami ng tawad na sama-sama. Patawarin mo kami sa mga tira-tirang oras. Pagsambang hindi marapat sa iyo, Lord, patawarin mo kami. Maintindihan namin na banal ang Diyos namin, dakila ang Diyos namin. Maunawaan namin kayo, maintindihan namin kayo, God, upang mapanuto ang aming pong mga buhay, Lord. Andito po ang bawat isa, ino-offer namin mga puso namin. Maawa ka sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, magsimula ho ng bago. Nagbababa kami ng sarili namin, kinikilala namin kayo, na hindi namin kayo mabuhay na kung wala po kayo. Panginoon, bigyan mo kami motivation na our heart, Panginoon, to spend time with you, to long for your presence, O Lord. At tulungan mo kami mabuhay na may kabanalan. Binibless ko yung bawat isang dito. Alam ko kinakausap mo bawat individual. Kayo pong bahala sa kanila. Pagpalain mo sila. I-restore mo ang relasyon, Panginoon, ng mga tao mo sa iyo. Lord, natutuwa kang makita kaming magkakapatid sa iyo pong paanan. Salamat. Tulungan mo kami na ibigay namin ang sarili namin sa iyo, Panginoon. Salamat. All the glory and praises belongs to you alone. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon.